Sabi doon sa last gospel, sa last part ng gospel, the whole law depends, no, on it. Ibig sabihin po, mayroon talagang kabuuang batas ang Diyos. No? May kabuuang utos ang Panginoon. At alam po ninyo yan, no? Yung Ten Commandments. Kabisado po ba ninyo yung Ten Commandments? Ha? Bibigyan ni Tita Del ng 1,000. Yung makapagbabanggit ng sunod-sunod. No? Ngayon, ano, pag sinabi po ninyo, that's basic. Ha? Yung Ten Commandments, para po yung kung memorize nyo yung Our Father, kung memorize nyo yung Hail Mary, no? Dapat memorize nyo rin yung 10 commandment. Not only to memorize, no? Pero dapat sinusunod. Kaya po mahalaga din, no? Bilang Kristiyano, dapat alam natin kung ano yung ibig sabihin ng 10 utos ng Diyos. Pero mapapansin po ninyo, mas pinadali ng Panginoon yung 10 commandments. Ginawa na lang niyang 2 greatest commandment. Imagine, no? Sabi doon sa gospel, yung 10 utos, yun yung kabuuan. Pero yung 2 pinakamahalagang utos, yun yung pinaka-summary ng 10 commandments. O ayan, ha? Kung kanina tinanong ko, 10 utos, kabisado nyo ba? Naku, hindi, Father. Eh yung 2 greatest commandment na pinaka-summary noong 10 commandments, alam nyo naman. Siguro naman, mas madali na ho yun, ano? 2 na lang ho yun, no? Ano yung una? Love your God with all your heart, with all your mind, with all your soul. Yung pangalawa, love your neighbor as yourself. Di ba? Mas madaling ma-memorize yun. Tama? No? Kabuuan lang po yan ng 10 utos ng Diyos. Pag tinignan po ninyo yung first, second, and third commandment, that's love of God, no? Yung pagmamahal sa Diyos ng buong puso, kaluluwa, lakas at pag-iisip. First commandment yan. Yun yung first greatest commandment na yung first 3, doon niya nakafocus. No? Simula sa 4 hanggang sa 10, love your neighbor as yourself. Kasi yun yung love your parents, no? Love your mother and father, do not steal, do not commit adultery, yan na yan. No? Sa kapwa na yon. Yung unang 3, sa Diyos nakafocus yun. No? Kaya pag tinignan ninyo, yung 2 greatest commandment, yan yung kabuuan ng 10 utos ng Panginoon. Kaya mas madali, ha? Kaya pag tinanong ka, ano yung 10 utos ng Diyos? Wait. Kaya kong i-summarize yan. No? Mga ganun, no? Ang yabang mo pa. Kung tutuusin, hindi mo lang talaga alam yung 10 utos. Sinummarize mo lang sa 2 para mas makasagot ka sa tanong. No? Pero yun po yung sinasabi sa atin ng Panginoon. Yun lang yung utos ng Diyos. Magmahal. No? Walang ibang inuutos ang Panginoon sa atin kung hindi magmahal. Pero mapapansin ninyo kung anong klaseng pagmamahal yung hinihingi ng Diyos. Sabi ng Diyos, buo. Di ba? Mahalin mo ang iyong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip. No? Ba't kaya hindi sabihin, kalahati lang, Lord? Kalahating puso, kalahating, ba't lang gano'n, no? Talagang naka-specific yung buo, no? At wala kang ibang pwedeng higit na mahalin sa Diyos kung hindi ang Diyos lang. Dapat sa Kanya yung buong buo. Walang sinabi ang Panginoon, kalahati lang sa akin, bahala ka na doon sa kalahati. Kung mahal mo yung pamilya mo, yun yung kalahati. O baka 1/4, 1/3. Kung mahal mo yung hanap buhay mo, yun yung kalahati. Walang ganun ng Diyos, ha? Sabi ng Diyos, akin lang, buo. Kaya wala pong puwang sasabihin nyo sa inyong sarili na, yung bang aking business ay dapat mahalin ko ng buo? Hindi, Diyos lang. Hindi ka dapat magmahal ng hihigit pa doon. Pwede mo yung mahalin, no? Pero hindi pwedeng hihigit sa Diyos. Kasi dapat sa Diyos, buong buhay mo, nasa Diyos lang. Yung buong kaluluwa mo, sa Diyos lang. Yung buong pag-iisip mo, sa Diyos lang. At walang po pwedeng humigit doon. Kaya iyon yung unang papagliwanag sa atin, ha? Ng mabuting balita. Wala kang ibang pwedeng mahalin na hihigit sa Panginoon. Kaya ang pera, hindi yan minamahal ng higit sa Diyos. No? Kahit po yung boyfriend mo o yung asawa mo, huwag mong ipagpapalit na hihigit sa Diyos.
Yung tipong pag sinabi ng boyfriend mo, tara mag-date tayo sa linggo. Sasabihin mo, teka lang magsisimba ako, huwag na, ako na lang muna. Sasabihin mo, sige na nga, mahal kita, mag-date na lang tayo. Sasabihin ng Diyos, hoy, akin ang buo, linggo yan, akin dapat yan. No? Hindi mo pwede ipagpalit kahit kanino. Pag sa akin dapat mauuna. Kaya nga anong sabi ng Panginoon, teka lang, huwag kang mag-alala. First commandment pa lang yan. May second pa ako. At yung second commandment ko, love your neighbor as yourself. No? Tingnan nyo, yung gusto i-emphasize pa rin ng Diyos, ano? Mamahalin mo yung kapwa, gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Kaya kung paano mo minamahal yung sarili mo, same ng pagmamahal sa kapwa. Hindi pa pwedeng mamahalin mo yung kapwa mo na different yung pagmamahal mo sa sarili mo. No? Minsan, ganun tayo magmahal. No? May sukat. Di ba? Sasabihin mo, mamahalin kita kasi ang pogi mo, ang ganda mo, ang bait mo. Sinusukat. Paano kapag hindi na pogi at pangit, hindi na mamahalin? Kawawa naman yung pangit, no? Pangit na nga, wala pang nagmahal. Minsan, ganun kasi tayo, no? Yung pagmamahal natin, laging may sukat. Mas inuunang mahalin yung maganda, yung gwapo, no? Pag hindi gwapo at maganda, walang magkakagusto dyan. Walang magmamahal dyan. Kaya kawawa ang mga pangit, no? Kaya nung ginagawa ng mga pangit, nagpipiling pogi. Nagpipiling na maganda kasi naghahanap sila ng magmamahal sa kanila. Imagine, ano? Striving hard para lang may magmahal. Pero sasabihin ng Panginoon, teka lang, kasi naman, kung mahal mo sarili mo, at nakikita mo naman sa sarili mo na pwede ka magmahal ng kahit sino, bakit hindi mo gayahin yung pagbabati, hindi mo ipakita yung pagmamahal na gano'n sa iyong kapwa? Kaya nga anong sabi ng mga pagbasa ngayon? Ito yung paraan ng pagmamahal sa kapwa, sabi ng Panginoon. Sabi sa first reading, sa Book of Exodus, sabi niya, pag ikaw ay nagmahal ng kapwa, hindi ka nang aapi. Kapag ikaw ay nagmamahal ng kapwa, dapat dumadamay ka at tumutulong. Kapag ikaw ay nagmamahal ng kapwa, hindi ka nang lalamang. No? Ang linaw niyan sa unang pagbasa. Yun pa lang, sa umpisa pa lang, no? Ay, pangit, ayoko yan. Pang-aapi yun. No? At laglag agad tayo dun sa sinasabi sa unang pagbasa. Sabi ng Diyos, kapag ikaw'y nagmamahal, huwag mong hahayaan na nang-aapi ka ng iyong kapwa. Dahil sa tuwing inaapi mo ang iyong kapwa, yun din ang pagpapakita mo sa iyong sarili. Sa tuwing nang lalamang ka ng iyong kapwa, yun din ang ipinapakita mo sa iyong sarili. Sa tuwing ikaw ay hindi dumadamay at tumutulong sa iyong kapwa, yun din ang ginagawa mo sa iyong sarili. Kaya malinaw ang Diyos kung paano tayo magmamahal ng kapwa natin. Pero maganda din yung sinasabi sa atin sa ikalawang pagbasa. Para mayroon kang lakas at alam mo kung paano magmahal ng iyong kapwa, tingnan mo kung paano kita minahal. At yun yung maganda na ipapaalala sa atin ng Diyos. Kaya marunong tayo magmahal kasi tinuruan tayo ng Diyos at ipinadama sa atin ng Diyos paano ang tunay na pag-ibig. Kaya makikita ninyo, tingnan nyo yung mga katabi ninyo, minahal ng Diyos yan. Tingnan nyo nga, kung kamahal-mahal nga ng Diyos, no? Isipin ninyo, yung ganyang itsura ay minahal ng Diyos. No? Matutuwa ka na lang, sasabihin mo, salamat sa Diyos. Kahit ganyan ang itsura mo, mahal ka ng Diyos. Di ba? Wala sa Diyos pinipili. Kahit anong itsura natin, kahit anong nangyayari sa atin, kahit anong ugali natin, maganda man o pangit, mahal tayo ng Diyos. At sasabihin ng Diyos, dahil mahal kita, may dahilan para magmahal ka ng iyong kapwa. Kasi ipinadama ko na sa iyo yung pagmamahal. Kaya imposibleng hindi ka marunong magmahal kasi naramdaman mo yan sa akin. At dahil naramdaman mo ang pagmamahal ng Diyos, marunong ka na magmahal, yung pagmamahal na iyan sa iyong sarili, dapat yan ang ibigay mo sa iyong kapwa. Di ba ang linaw? Kaya pag tayo nagmamahal, hindi po pwedeng namimili.
Hindi pwedeng may sukat. Dapat katulad ng ginawa ng Diyos. Diyos ko, isipin po ninyo, pag nakikita niyo yung krus ni Kristo, di ba? Isipin ninyo, pwede bang sabihin ni Kristo, ang pagmamahal ko sa iyo, bubuhatin ko lang yung krus mo. Di ba? Paano sabihin mo, Lord, teka lang, kulang pa. Hindi ka pa namamatay, hindi ako maliligtas niyan. Sasabihin ng Diyos, sobra ka naman, abuso, pati kamatayan ba, ibibigay ko pa. No? Pero ganun yung ginawa ng Diyos. Kahit napakalaki ng kasalanan natin, dahil mahal na mahal tayo ng Diyos, yung bugtong na anak niya, pwede pa niyang ibigay sa atin, mamatay sa krus, para lamang ipakita na hanggang dito, kaya kong ibigay ang pagmamahal. Kahit kamatayan, ibibigay ko kasi mahal kita. Imagine, ano? Tanungin mo yung katabi mo, kaya kong mamatay sa'yo kasi mahal kita. Sabihin mo nga. Ang hirap, ano? Parang hindi ko yata gayang gawin yun, ano? Yung sasabihin mo, kahit mamaya po pag uwi ninyo sa mga asawa ninyo, no? Sabihin nyo kaya yan, Han, no? Kahit kamatayan, kaya kong ibigay sa'yo kasi mahal kita. Diyos ko, sasabihin siguro nung asawa mo, sige, mauna ka. No? Diba? Pero yun ang totoo. Yung buhay natin, yung pagmamahal natin, kahit mamatay tayo, gagawin natin para sa ating minamahal. Diba? Kayo mga magulang, diba? Ang dami yung sinakripisyo para lang magkaroon kayo ng hanap buhay, matustusan yung pangangailangan ng inyong anak, makapag-aral ng mabuti, makapagtapos. Ang hirap niyan. Trabaho, kahit wala ng pahinga, trabaho, kasi kinakailangan para matustusan yung pangangailangan ng pamilya. Pero pagod na kayo, hirap na kayo, tuloy-tuloy pa din. Kasi nga, mahal mo. Gagawin mo ang lahat kasi mahal mo. Gaya ganun yung sinasabi ng Panginoon. Kahit mahirapan ka, kahit magsakripisyo ka na, basta mahal mo, gagawin mo. Kasi ganyan din yung ginawa ng Diyos sa atin. Kahit ipako na sa krus, mamatay na sa krus, gagawin kasi mahal tayo. Kaya sana, no, huwag niyong kakalimutan itong two greatest commandment na ito. Yung love your God with all your heart, mind, and soul, ginawa yan ng Diyos sa atin. Itinuturo ng Diyos yan sa atin. Love your neighbor as yourself, ginawa din ng Diyos yan sa atin at itinuturo din yan ng Diyos sa atin. Sana ngayong araw na ito, pagmamahal ang tanging hiling ng Diyos sa ating lahat. Prison Awareness Sunday ngayon, no? Inaalala natin yung mga taong mga nasa bilangguan. Alam nyo ho, ako ang naka-assign sa prison ministry. No? Kaya yung buong linggong ito, simula nung Monday, every day, nagmimisa kami sa Quezon City Jail, sa Camp Karingal. Camp Karingal is mga babae, City Jail is mga lalaki, yung Mulabe, yung mga kabataan, yung mga nahuhuling mga bata pa, mga minor. No? So tatlo ito na under ng Diocese of Cubao. So lahat yan, no? Lahat ng vicariate, hinati-hati namin para everyday may nagpupuntang pare for the whole week. Pero today is the culminating activity na. No? Yung buong CBCP, the Catholic Bishops' Conference of the Philippines, ay magse-celebrate kami ngayon sa Antipolo. So sila ang host para i-celebrate yung Prison Awareness Sunday sa buong Pilipinas. No? Kaya po madaming schedule, maraming ginawang pagdiriwang para sa mga kapatid nating nasa bilangguan. Kasi hindi lamang sila nangangailangan ng bumibisita. Kinakailangan nila pagmamahal. No? Kaya ang ginawa naming paraan sa pamamagitan ng mga tulong na ibinibigay sa amin ng mga tao, dinadala namin ang banal na misa at mga pangangailangan nila sa buhay. Para kahit may dumadalaw o walang dumadalaw, mayroong ibang mga taong nagpapakita ng pagpapahalaga sa kanila. Mahalaga na makita natin na mga nasa bilangguan ay kapwa din natin. Tao din sila. Nagkamali, pero hinihingi ang pagbabago. Pero kaya nilang magbago basta mayroong tumatanggap sa kanila at nagmamahal sa kanila. At yun yung kinakailangan nating gawin. Ipakita natin yung ating pagmamahal at pagtanggap sa kanila kahit sila'y nagkamali at tulungan sila para sa kanilang pagbabagong buhay. Kaya sana isama natin sa ating panalangin ngayon ang ating mga kapatid na mga nasa bilangguan
Naway magkaroon ng liwanag sa kanilang puso't isipan, ang tunay na kahulugan ng pagbabago ay laging nagmumula sa Panginoon at sa kanilang sariling puso. Amen. Thank you for joining us. View our past broadcast on the St. Peter Community YouTube channel and St. Peter Community Facebook page. Don't forget to like, to share, to subscribe, and hit the bell so you can be notified on our upcoming activities. Maraming salamat po at laging tandaan, unahin natin lagi ang Diyos.